Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay June 4, 2025. So medyo late yung upload natin ngayon. Nawili tayo dun sa pag-trade sa meme coins. Okay, so medyo nag-pullback yung mga blue chips natin. Nag-drop si Philippine Stock Exchange natin ng negative 0.53%. So hirap na hirap talaga tayo na umarangkada. So sa mga big caps pero dito sa individual stocks, ang dami ulit na mga pumitik na stocks. So meron tayong loss na 129.6 million net foreign sale. So ngayon ay Wednesday, June 4. Pagdating ng June 6, meron tayong holiday, di ba, sa Philippines. So Friday, wala tayong trading. So last day of trading bukas, ingat na lang tayo sa mga profit taking. Kasi ang dami pa rin pumipitik na mga stocks natin, di ba? Especially si Double Dragon. Ang lakas ng sipa ng kanyang pinaka-price action. So kagabi, yung US market is okay naman kaya taka ako, drop tayo tapos 1.4% lang yata yung inflation sa Pilipinas, ayaw pa rin niyang umakyat talaga. So ang dami nag-drop dito, sino Jollibee negative 1.9%, si Metrobank negative 2.17, Meralco negative 1.28%. So karamihan naman bumagsak is blue chips. Pero syempre namayagpag yung mga small caps na stocks natin. So Double Dragon nga po, yung nuna sa lista natin is nag-up siya ng grabe, no? So swerte ng mga gagaling ng mga nag-trade kahapon. So nag-up siya ulit ng 19.35%. Meron siyang 980k net foreign sell. Tapos yung alaga natin nasa nagulat ako, 184% na pala yung yung gain natin dito. So ganda post niya pag 200% na. So meron siyang gain ulit, nag-breakout ulit. So taas na ng galaw nito. 4.78% and meron pa siyang 65.24 million na net foreign buy. So talaga malakas yung sipa nitong C Plus natin. And then si Mary Mart, so out of the blue, so hindi na pinag-uusapan, tapos biglang umakyat yung kanyang pinaka-price action. So nag-up siya ng 10.2% and meron siyang 4.6% na gain dito, rather net foreign buy sa market. Tapos si Macro Asia, okay, so another up move, no? So nag-drop nung nakaraan tapos bumawi ngayon 5.45% and meron siyang 144.44k net foreign sell. Tapos si Bloomberry, okay, nag-bounce 2.23%, 4.86 million net foreign buy. And si ABA is nag-drop, so nag-pullback naman, negative 5%, 906.4k net foreign buy naman siya. So parang mix yung galawan, no? Pero mas marami yung malalakas yung pitik for today's trading natin. Sa Bitcoin, medyo lang siya, no? Okay lang nagbiberde yung yung mga charts na nakita natin kanina. Okay? So Double Dragon pinag-usapan kasi mag-release doon sa New York uh, New York Stock Exchange, tama ba? Hindi tayo nagkakamali sa kanya, yung kanyang Hotel 101. Okay? So disclaimer guys, sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review po is for education purposes. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po sa pag-trade. Okay. And then follow mo ako dito sa ating Palapit Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang po para updated ka sa reviews or kung gusto mo join ka sa trading community. So tama-tama, June na ulit, start of the month tayo. So yung mga nakasubscribe, maraming salamat po sa usual na viewers. Ayan, so 1K views ulit tayo. Buhay yung yung mga stocks kasi natin. So check mo na lang, trend stocks review, company reviews, mga sample trades sa market, basic indicators, technical analysis, and fundamental risk management plus yung mga basic PSC stock market studies natin. Then follow mo ako dito sa ating Palawig Trader Crypto ko to. Hindi ko pa rin maharap mag-update pero um, lagi tayo nandito sa mga meme coins. So check mo lang kung saan mag-trade ng mga meme coins. So medyo mahirap, no? Pumipitik-pitik yung mga yan pero kapag na-timingan mo naman, so, ayos, panalo naman. Okay? So, follow mo din ako dito sa ating Facebook account na Palabi Trader. And dito sa Facebook page, pili ka na lang po sa kanilang dalawa kung sino yung gusto mong i-follow. And then, Bodega Pick, yung mga articles natin dito sa local market. So, Twitter, meron na tayong summary dito. Kaya lang yung kay DA Market Securities. Hindi ko nakita yung pinaka
summary naman niya. Okay, so 129 million net foreign sell. So binawi niya ng konti. Yung ilan ba yun? 167 million na net foreign buy naman. So anticipation siguro to sa long weekends kasi sa Pilipinas eh. So double check na lang yung mga trades mo bukas. In-expect ko may pullback, di ba? After na mag-rally ng mga high flyers na stocks. Okay, so binawian yung mga alaga natin. Properties, negative 0.79%, mining, negative 0.99, and up lang ngayon is services, 0.35, tsaka si holding firms. Medyo na pressure yata yung finance market natin. Ilang araw ko na nakikita na red yung kanilang indices. So kanina umaga to So sino yung mga winners and losers sa mga bilyonaryo? Ayun laki 5.9 billion. Isang araw nag-up yung kanilang price action. Ayan si Rason nag-drop ng 4.1 billion naman. DNL Industries remains confident in its long-term growth prospect despite global uncertainties. So in observance of peace of sacrifice, please be advised that okay. So June 6. So wala tayong trading by June 6. So June 4 ngayon, isang araw pa. ASN has energized 133 megawatts Cagayan North Solar Plant. O recap. So close nga tayo. Okay, drop tayo na negative 0.53%. Ali plans to open the first phase of Bayala Malls. Ayaw talaga. Pumitik na ito. Inatabayan natin. So ito ang pumitik. Si Hotel 101 will be trading beginning this month in Nasdaq. Ayan, confirmed na pala. Under the ticker HBNB after getting a nod from the US Securities and Exchange Commission. Ayan, panalo yung mga ka-double dragons natin. ASN powers up Cagayan with 133 megawatt solar farm. Ito yung mga X-date. Sina Crete, hindi ko kilala yung iba, EEI, ELHI. Bilyar, Land Holdings after recording 1.3 trillion gain in property for its flagship 3.5 hectares. Bilyar City anticipates further capital appreciation. Tumatas kasi yung di ba? Yung presyo ng mga lupa. Tycon Razon's Bloomberry is trading at its highest level. May plus 2% pa siya. Since early December, adds 2.23 to 5 pesos na pala siya per share. Ayan. Meron siya kasing mega fan nalo. Ayan. Ayan. Huwag ka na mag-scatter. Dito ka na lang kaya mega fan nalo natin from Bloom. So this is just another nothing burger from GCash Hype Train. IMI signs a share purchase agreement to sell its shares in IMI SEC Republic to Kiboda. Ayan. So dami binibentang assets si IMI. I don't care too much about this being the first PH-owned company to be listed and traded on Nasdaq. Don't care. Pero, di ba? So, 10% kapon, that's 19. So, halos 30% in just 2 days. Panalo. With this declaration, we now have Q1 dividends from each of the 8 REITs. Union Bank starts of the public offer of each dual tranche 1.5-year and 3-year bond offering. Okay. Meralco, Allegro, Beverage, kala ko semicon si Allegro, may Beverage pala to. Renews 100% RA supply deal via M-Green. Manila Water invests 158 million in e-zone facility upgrades. Si Maynilad ba? Si Prime Water pala yung tama ba? Yung mainit. Ayala Land strengthens lifestyle strategy. Ayala Group sells IMI check unit to China's Kiboda. Yan, Chinese ang namamayagpag. Tapos Maynilad IPO gets SEC clearance. Mainit pala si dito ngayon yung mga Chinese daw na bisita niya. Ali, share buyback ongoing. Felix Mining is advancing flagship Silangan Copper gold project. Philippines inflation is steady at 1.4%. O, di ba? So, mababa naman. Union Bank, kailan yung bangko, no? Ang bagal magbawas ng interest rates. Union Bank announces 10 billion dual tranche bond offer. Double Dragon nga. Union Bank launched a dual tranche bond offer. Hotel 101 ulit. Han Resorts plans to raise up to 11 billion via PSC IPO by mid-2025. Ayan, may bago tayong resort. Kalaban na naman ni Bloomberry. Jollibee is accelerating expansion in Southeast Asia.
Okay, tapos Taekwondo Zone, yung galaw ng mga stocks kahapon, Double Dragon pa rin. Okay, so di ko napansin yung Asia eh. Yung pansin ko lang yung crypto. Medyo maganda yung bakit nakatawa si ano dito, Ma'am Amy Marcos, no? Hotel 101 Nasdaq IPO, Globe Split, GCash parent stock, Philreach Q1 dividend at 0.062 per share. Okay? So maganda yung closing ng US market natin kagabi. Okay? So, ayan, patalastas ulit yung Patreon channel natin, yung mga gusto ng guide sa trading sa market, Philippine markets. Sali lang po kayo dito. So, double check na lang kung ano yung mga nakalagay na requirements naman dyan. Okay? So, hopefully makatulong tong Patreon channel natin sa inyo. Ayan. So, tingin tayo dito. Ang dahil mapula dito sa mga blue chips, mahina. Talagang trap pa rin sa no? 6,300, no? So 6,200, trap na trap tayo 6,200 until 6,600. So 129.6 million net foreign sale. Okay lang kung may mga lumalabas kagaya ni Double Dragon. So negative 0.53%. So sideways, super sideways yung big caps. Tapos may upcoming na long holidays. So alam mo na, na-expect ko merong pullback. O maganda pag nag-spike, di ba? Pero baka pullback kasi long holidays na naman yung galawan dito sa market natin. Okay? So, nabasa na natin yung mga laglag kanina. May mga umakyat din kahit pa paano. TEL, 0.3, GT Gap 0.9. Kaya lang, aliliit, no? Wilco, nataw ulit, oh. AP, 4.81. Okay? So, yung mga big caps, GGS, 1.6. Yan. So, tingnan natin yung mga winners ng market. Double Dragon, hataw naman to, no? So, lampas pa siya doon sa usapan natin kahapon, no? So, 13.2, na-confirm na kasi. Ayan, tingnan natin ano yung mga next na pwedeng mangyari dito kay Double Dragon. Babalik na ba to? Ang taas na ito dati, eh. Ano ba presyo nito dati? Yung pinakamataas natin, 68. So, 13. Pero tingnan mo, parang Tory yung price action niya. Next, na winner si Merrimart. Biglang pumitik si Merrimart. Oh. 10.2%. Nawala na yung balita sa yung parang tender offer natin sa kanya. Ano kayo nangyari doon? Okay, antayin natin yung balita. Wilcon, 6.45 nga. Ayan, so on the way na siya sa resistance. Tapos si Macro Asia, ayan. So nag-flag, tapos umakyat 5.5, AP 4.8 plus, yun no, plus. Grabe yung RSI nito, 88, 89. Tapos si Green, nabubuhay si Green, no? Nag-breakout 4.76, may nagtitrade sa kanya. Si Web, another 4%, 4.67, ABS 3.84, Pure Gold 3.5. Ayan, nakabalik na si Pure Gold. STI, pa-breakout, 3.4. Sino pa? Costco. Ang taas nito si Costco. Oh. Grabe din yung na ito. Hindi nagtitrending pero tignan mo, 27% na siya. So ang daming pumititik na stocks. And then si Equity Ventures nag-bounce na rin na 2.25%. Okay? So tingin tayo dito sa losers sa market. APBI, 8% si Medic, kaya walang volume eh. ABA, so ito yung may volume na nag-drop, ayan, na napagod na. 5% si Robinson Land, ayan, X-Date, meron siya 6%. Pero drop lang siya, isalos 4%. Okay, maganda. Kahit pa paano, di ba? Manila Water, minus 3%, PX, yung mga mining, minus 3%, PXP, minus 3.5, Beta Rich, minus 3.08, SMPH, minus 2.75, nahina talaga yung properties, and GMA, minus 2.07%. Okay, so yan yung mga galawan natin. Balik tayo dito and pag-usapan natin yung galawan dito sa bandang US. Ano nangyari dito sa US market natin? Okay. So maganda yung closing nila kagabi, tapos yung futures niya ngayon, medyo okay din siya, no? So maganda rin yung pinapakita na futures. So S&P 0.17, Dow Futures 0.13, Nasdaq 0.15. So European stocks, okay na ulit siya. Maganda yung galawan ng Europe. Tapos sa Asia, maganda pala lahat sa Asian markets. So, ayan, tayo lang yung kakaiba yung galawan. Tumas lahat dito sa bandang Asia. And crypto, pataas din.
105K si Bitcoin, 2.6 Ethereum, 2.25 si XRP, BNB 668, Sol 156, si Dodge, drop minus 0.4 and minus 1% si itong si Shiba natin. Okay. Okay. So, medyo sideways ng konti yung galawan dito sa crypto. Okay. So, balik tayo dito. Pag-usapan natin yung mga trending stocks. Okay. So, unahin natin sa listahan natin si Double Dragon. So, paano ba to? Lampas-lampasan sana eh. Tagus-tagusan dun sa pinag-uusapan natin kagabi. 12.79 pinaka-support kasi nagkaroon ng breakout. So, alam niyo na yung pinaka-catalyst is yung pagkalista sa New York Stock Exchange, di ba? Nasdaq, yung kanyang Hotel 101. So dahil dyan, nag-RSI, nag-parabolic agad siya, no? RSI 82. So nasa na yung pinaka-next na resistance? Kasi medyo optimistic yung market niya. So taas pa rin natin. 14 pesos na, no? Taas natin sa 14 pesos yung pinaka-next na resistance level. Congrats po kasi sa 2 araw ba naman, no? After ng balita is umabot na siya na 27%. Ayan, yun lang, overbought na siya sa lakas ng sipa. So 19.35% yung kanyang spike and meron siya 980K net foreign sale. So mostly mga locals yung bumili naman sa kanya. Okay, next, yung ating paborito. Araw-araw plus to, no? May plus si plus. Kala ko yun na yun eh. Yung kahapon, di ba, yung usapan natin kasi nga Doji, tapos sa 19 yata to o 89. So tama-tama siguro to bukas, no? Para sa mga gustong mag-profit taking sa kanya. Pero ako, hodl lang tayo. Diamond hands tayo dito. Kasi nakuha natin ng mababa yung kanyang pinaka-price action. So magiging support natin yung breakout ulit dito. And hindi ulit ako maglalagay ng resistance sa bandang taas muna. Pero malapit na rin siguro to kasi 90, di ba? So meron pa bang gustong bumili pag ganyan nakataas yung RSI level natin. So 4.78%. Iisip ko na nga eh kung pa-profit taking na ako dito kasi 184% na tayo dito kay Plus. So 65.24 million net foreign buy pa. So pinupush yung price action. So maganda kasi yung yung mga earnings niya and then yung futures kung matuloy siya na maging blue chips. Kasi laki na ng niya eh. Talong-talo na niya yung ibang blue chips, diba? 263 billion na yung pinaka-market cap natin sa kanya. Okay? So hopefully matuloy to yung pagka-blue chip niya kahit na meron mga pullbacks along the way naman. Ayan. So bullish pa rin yung galaw niya pero ewan ko medyo malapit na rin siguro. Next, Merrimart. So bigla sumipa. Nawalan tayong balita sa kanyang lumabas yung first quarter earning niya. So positive naman, 1.7%. Nawala na yung 0.4 ba yun? O tama ba? 0.45 yata yun eh. Yung tender offer niya. So hindi ko na siya nababalitaan. So habang wala pa siguro yon. So tingnan natin kung matuloy yan na mag-retouch ulit dito sa 0.63. Lalo na umpisa na niya and then nagkaroon siya ng konting breakout dito sa MA 100. Ayan. So good sign din pala pag nakakalimutan yung stocks and bigla siyang pinipitik ng ating mga traders. So 10.2%. Locals lang kasi wala naman. 4.6K net foreign buy. Okay? Next, Macro Asia. Okay, after ng pullback, so nagkaroon siya ng konting flag formation and then a breakout ulit yung pinaka-price action natin. So, ano ba, ilalagay ko na ba dito na muna. Dito muna. Pero maganda yung prospect niya, di ba? Kasi nga tapos na yung downtrend niya. Nagkaroon siya ng mga Dow G and konting breakout. Pero yeah, downtrend pa rin siya kasi below pa rin naman pala ng MA 100. Pero yung trend ng price action niya is medyo nagbe-breakout na. So makita mo din medyo bullish na ng konti yung RSI kasi nakalampas na siya dito sa 50 level natin. So nag-close siya sa RSI 61.59. So okay din. Pati yung galaw ng ating MACD, maganda rin tignan yung price action nitong si Macro Asia. Hopefully matuloy yung breakout niya dito sa Kasi okay naman yung earnings na ito. Binabantay natin ito eh. Maganda naman yung earnings niya. Ayan, kumparas. Sabagay, ganun din naman sina Ali, no? Maganda rin yung earnings pero ayaw din ng traders. So 5.54%. Wala tayong nakita ng catalyst. Bloomberry, so another hato pa rin din si Bloomberry, no?
O, Doji na naman. Tignan natin. Oops, may napindot tayo. Tignan natin kung ano, hopefully hindi negative. Negative sign. May Doji pala si, ano, si, di ba dito ko yata sa 5.3 nilalagay kapon. So anyway, pataas pa rin naman. So tignan natin. Mali mo, mauna yung breakout bago yung pullback. Ayan, pero may ano ha, may Doji sign si ano itong si Bloomberry natin. 2.23%. 4.86 million net foreign buy. So, syempre, mega fan nalo, di ba? Yung ating catalyst sa kanya. Overbought na rin siya. Ayan, watch out na lang. Pag overbought yung stocks natin. Medyo prone sa ano profit taking. Okay, super bullish yung ano yung mga indicators pa rin natin sa kanya. Okay, so very good. Maganda yung trend. Tuloy-tuloy siya. And then, lastly, si ABA. So, may pullback tayo na 5%. Lakas yung pullback niya. Ayan, Doji. Pag may Doji yung, ano, yung price action natin. So, medyo kinakatakutan natin yan kasi nagpo-pullback yung stock. So, hindi na siya tumuloy dito sa ano, 0.85, 86, no? Tingnan natin bukas. Hopefully, meron siyang bounce. Hindi siya kaya ng ano, no, trend channel kasi medyo parabolic yung ano, price action. Ayan, i-assume ko na lang na ganyan yung galaw natin. Pero bullish pa rin yan kasi nandito pa rin naman tayo sa malapit sa overbought level. Profit taking nga lang siya. Okay? So, okay yung RSI, okay din yung MACD. 5% yung loss, so profit taking siya. 5% loss and 906K net foreign buy siya. Okay? So, hopefully may mga net foreign buy na parating para mag-stay siya above ng 0.8 levels naman. Okay? So, yun lang muna yung ating review dito sa market. Ayan, pasensya na, medyo late ulit. So, late na tayo nakapag-vlog na willy ako sa kaka-trade sa meme coins. Okay po. So, yun lang muna yung ating galawan for today's trading. Hopefully, hindi masyadong malakas yung profit taking bukas. Palabi Trader na YouTube channel, subscribe ka lang or join ka sa group. Crypto ko to, follow mo na lang. Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Ito yung official channel po natin. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.